Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong isang taong masasabi ho natin talagang malapit din ho kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Sa dati nating presidente. Sa kasamang palad. Na nung si Digong ay hindi pa na-aresto, hindi pa nadadala dyan sa ICC, ay mga ginagawang interview nito. Kesyo, parang si Bato ito eh. Si Bato de la Rosa, sasalo ng bala para kay Digong, tataya ang buhay nila para kay Digong dahil naniniwala sila. Kung wala si Digong, wala sila dyan sa kanilang kinaluluklukan. Tama naman, mga naging senador lang naman to dahil kay Digong eh. Nakilala lang naman itong mga ito dahil kay Digong. Pero matapos ho nilang pangalandakan sa buong Pilipinas yan, nasasalo silang bala para kay Digong, tataya nila ang buhay nila kay Digong. Hanggang ngayon ho, hindi pa ho dumadalaw ito hong si Bato de la Rosa at itong ating itatapik ngayon, si Senador Bongo, dyan ho sa Daheg, ICC, Netherlands. Hanggang ngayon ho, hindi pa ho nila binibisita yan. Sigurado, kaya hindi nila binibisita, baka hindi na sila makabalik, makauwi. Pero ganun pa man, kung talagang handa kayong ilaan, itaya ang inyong buhay, kahit anong mangyari sa inyo dun sa ICC, makauwi kayo o hindi, abay, dapat dalawin nyo. Bakit di nyo dinadalaw? Malaking katanungan yan. Ito mga kababayan, may pinuso kasi itong si Senador Bongo. About ito ho sa mga nangyayari yung problema rito ho sa ating lipunan dahil ho dyan sa gera ho ng Amerika, Israel at Iran, dyan ho sa Middle East. Pati ho sa mga nangyayaring pagtaas ho ng presyo ng mga langis. Na alam natin pag nangyari yan, apektado ho lahat ng bilihin, magtataasan ho ang presyo dahil halos lahat ho ng pag-aangkat sa mga produkto galing probinsya ay ginagamitan ho yun ng sasakyan. So, involve ho ang mga gasolina dyan. Ito sabi niya, pera naman ng taong bayan yan. Dapat lang naibalik sa kanila, lalo na sa panahon ng krisis. Senator Bongo on the nationwide rollout of fuel subsidized for member of the transportation sector. Tama lang daw na ibalik ng gobyerno sa taong bayan. Tama lang daw na itong mga chuper, mga jeepney driver, mga toda driver, yung mga tricycle driver, pati sama na rin ho natin itong mga food delivery. Sama na rin ho natin itong mga nag-grab. Tama lang daw na ibalik yan. Bigyan sila ng subsidy, bigyan ng ayuda. Tama naman yung sinabi ni Senador Bongo. Di ba? Talakpakan natin si Senador Bongo, mga kababayan. Tama na naman si Senador Bongo. Para bang ang dating hindi natin kailangan pasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin kailangan pasalamatan yung Administrasyong Marcos, naturalmente. Bigyan ng subsidiya or ayuda itong mga driver natin dahil pera naman ng taong bayan yan. Tama naman. Pero tanong, ginawa ba yan ni Digong nung kanyang administrasyon nung siya ang presidente rito sa Pilipinas na kung saan nagkaroon din ng gera sa Middle East at nagtaasan din? Halos talaga nagtaasan din, kulang-kulang 100 o 100 din ng mga gasolina noon. Nagbigay ba siya ng ayuda sa mga driver? Ginawa ba ni Digong ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? At nung panahon ba ni Digong nung hindi siya nagbigay ng ayuda, sinabi mo ba yan? May nilabas ka bang ganyang pahayag? Wala. Ayan ang katibayan, Ano sabi? Baski as anong sa protesta ninyo. Ayan, Baski as anong sa protesta ninyo. Yan talaga ang presyo ng langis.
Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Baski Ngayon, kaya niya sinabi yan, noong mga panahon na yan, tanda ko yan kasi marami hong nagrarally parang ngayon. Ang pagkakaiba lang, ngayon, gumagawa ho ang gobyernong Marcos, ang administrasyong Marcos, para maabusan ng kahirapan ng mga driver. Nagbibigay ng mga ayuda. Ano rin ginawa ng gobyerno, administrasyong Marcos, para hindi rin mahirapan ng mga commuter? Naglilibre sa kayang gobyerno. Hindi nga lang talaga as in talagang yung lalahatin. Di ba? Kasi wala namang ganung karaming sasakyan ng gobyerno. Sa MRT, ano ngayon? MRT at LRT. MRT at LRT. Ano ginawa? Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari yan, na ganyang kalaki ang diskwento. 50% off. Yung pinakamalaking pamasahe yata dyan is 24 pesos at 28, naging 14. Ang pinakamababa ngayon na pamasahe dyan, 6 pesos. Isipin nyo, nangyari ba yan sa panahon ni Digong? Nung nagkagera sa Middle East at nagtaasan din ng gasolina, ginawa niya ba yun sa MRT? Hindi. Hindi. Nung mga panahon nung administrasyon Duterte, bumabiyahe ako dyan. Hindi naman nangyari yan. Ang tagal kong bumiyahe dyan sa MRT. Ano pa sabi? Ngayon, nung sinabi ni Digong yan, huwag maghinanakit ang mga driver, hindi nakatiis. Hindi nakatiis. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Hindi nakatiis. Ano sinabi? Wala rong magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. You can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Ay, kita nyo? Wala nang magawa. Di na nga nagbibigay ng ayuda. Minura pa yung mahihirap. Minura pa yung mga driver. Inamin niya, wala siyang magagawa. Hindi na nagbibigay ng ayuda. Minura pa yung driver. Hindi katulad dito. Nakatikim ba kayo ng mura kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba gumagawa pa ng paraan? Napakaraming ginagawa ni Pangulong Bongbong paraan ngayon. Pero kita nyo, parehas lang yan. Nagkagera ngayon. Nagtaas yung gasolina na, nagtaas din ngayon. Pero ang pagkakaiba, yung ginawa ni Digong, ay yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi yung ginawa ni Digong. Isipin mo may mga nagrarally. Gusto nila mag-rally. Anong gagawin mo? Gusto nilang sabihin yung hinaing nila. Nahihirapan sila sa gasolina. Ba't mumurahin mo? Ayun, Wala rong magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. You can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Ayan yung Digong ninyo. Ano masasabi nyo dyan? Wala nang magawa raw siya sa taas ng langis. Si Pangulong Bongbong wala ring magawa sa pagtaas ng langis. Pero anong ginagawa niya? Gumagawa siya ng paraan dito para maabsan, mabawasan man lang. Kung ano-anong ginagawa ngayon, katulad niya, may mga pinirmahan siyang executive order. Sa mga susunod na araw, mararamdaman natin. Mararamdaman ho natin na bababa ang presyo ng langis. Nagbibigay pa ng mga ayuda sa mga driver. Mga commuter nga dyan sa EDSA, laking diskwento nun. Isipin mo, yung MRT, lahat ng istasyon, tsaka LRT, 50% off. 50% ang diskwento. Ang haba ng biyahe niyan. Ang MRT mula Trinoma, North Station, hanggang Tapba. Ang LRT, Roosevelt Muñoz, hanggang sa Baclaran. Ikita ninyo. Laking tipid.
Di ba? O at ito, Senador Senador Bongo. Total, sinasabi mo naman, pera naman ng taong bayan yan. Ibalik na lang siya, pera naman ng taong bayan yan. Kaya dapat ibalik na lang siya taong bayan. Baka pwede mong hanapin, payuhan mo si Senador Bato de la Rosa. Na hanggang ngayon, sumasahod pa ng 300,000 mahigit kada buwan. Pera tax ng taong bayan yan. Baka po pwede gumawa siya ng statement, itigil na yung sahod niya at ibigay na lang sa mga driver, buwan-buwan. Ayaw mong gawin? Ayaw mong gawin yan? Senador Bato, baka pwede ka gumawa ng statement. Ihinto na kamo yung sahod. Tapos buwan-buwan, ibigay na lang yung sahod mo sa mga driver, di ba? Isipin mo, 300,000 mahigit. Kung yung 300,000 na yung buwan-buwan, hanggang, isipin mo, ilang buwan, pagpalagay natin ilang buwan hong mangyayari ito. Isipin mo yung 300,000 na yun, ibigay sa bawat location, bawat buwan. Halimbawa, 300,000 sa mga tricycle driver sa Quezon City, tricycle driver sa Maynila, tricycle driver sa Navotas, ganito, ganyan. Yung bagay yan. Kaya mo ipayo? Ibalik na lang. Di ba sabi mo? Ibalik. Di ba sabi mo, natural, ibalik sa taong bayan niya, pera naman ng taong bayan yun. Pera ng taong bayan yung sinasahod ni Bato. Payuhan mo naman, ibalik ka mo. Pa-plastic niyo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.